At kaugnay po sa nagpapatuloy na investigasyon tungkol sa pagkataon ni Mayor Alice Go, makakapanayam natin ngayong umaga, abogado niya na si Attorney Stephen David. Attorney David, Maya Pabak, magandang umaga po. Good morning sa iyo. I talk of time here. Oo. Opo, Attorney, ano ho ang takeaway ho dun sa hearing kahapon, yung allegedly possible case of stolen identity ni Alice Leal Go? Yung po yung sabi ni Senador Rizal Tiberos. Ano hong komento nyo dito? Alam mo, Ivan, lahat naman ng allegations laban kay Mayor Go, haharapin namin yun sa proper forum. So kasi ngayon, ang iniiwasan namin yung trial by publicity para hindi naman siya ma-condemn bago pa nagkaroon ng formal hearing. So, antayin natin. Ipafile nila yan, nakahanda naman kami sagutin lahat yan. Okay. Preliminarily, Attorney, what can you say about the allegation na possible case daw ng stolen identity ito? Kaya nga, kung ipafile nila yon, haharapin namin yan sa proper forum. Mahirap lang kasi yung puro public trial na nangyayari. Wala pang mga evidence na ipresenta. Nako-convict na yung client ko. Yes, but can you at least tell us, Attorney, kahit initially, your thoughts on this allegation? Wala, kasi hindi ako naniniwala dyan. Kasi sa ngayon, hindi ko naman sinasabing totoo yan. Hindi ko rin sinasabing mali yan. Kaya lang, sa amin kasi may proseso kami ng pagbabalidate ng mga dokumento. Pag ipipresenta mo yan sa husgado, i-examine natin mabuti yan kung valid yan, may due execution, tsaka genuine na mga dokumento. Alam mo naman ngayon, hindi mo maiwasan yung mga photoshops, yung mga ganyan. So, napakaaga pa para mag-comment kami sa mga ganyan mga dokumento. Yeah. So basically, parang hindi pa natin na-establish yung legitimacy ng document na ipinresenta. Correct ka dyan, Ivan. Kasi ngayon, hindi naman iba yung marami mga dokumento na experience. Hindi ko sinasabing gano'n, pero kailangan sa proseso. Understood, Attorney. Ito pa, yung nadiskubre ng Anti-Money Laundering Council na iba-iba yung idineklarang Mayor Go o ni Mayor Go na pangalan ng kanyang ina sa kanyang mga bank account. Hindi ko alam kung ganong make declaration. So, mabuti pa, kung isasampan nila yan, doon na siguro masasagot. Kasi baka mayroon talagang ganyan. Di natin alam, di ba? So, mas maganda yan, maliwanagan tayo sa husgado. Pero hindi niyo pa ho ba napag-usapan ni Mayor Alice ito na bakit iba-iba yung mga pangalang inilagay ng kanyang ina sa kanyang mga bank accounts? Actually, hindi ngayon ko lang narinig sa iyo yan. Unfortunately, lumutang po ito kahapon sa hearing, Attorney. So, hindi ko alam yung nangyari kahapon. Alright. Kumusta ho si Mayor Alice? Nabanggit nyo, she wasn't feeling well yesterday kaya hindi nakapunta sa hearing. Tama ba? Actually, kahapon may tatlong araw na yung sakit niya. Alam ko, nung magkita kami, hindi na maganda yung... At saka stress check. So naman, sa dami naman ng kaso na ipinato sa kanya, siguro naman hindi ma-stress sa ganung dating sitwasyon. Papasabpi na daw po ng committee si Mayor Go sa dami ng kailangan niyang linawin. Sa susunod po ba, makakadalo na siya? Proseso doon. Ganun talaga yung proseso doon. Pagka dumating, susumpi na ka talaga nila doon. Under pain of contempt. Yun yung sinabi ni Senador Risa. Sa susunod na hearing ho ba, dadalo na siya? Sumpi na yan, under pain of contempt yan. Under pain of contempt talaga pag sumpi na. Yung sa susunod na hearing po, sa tingin ninyo makakadalo na si Mayor Go? I hope attend na siya. Kasi temporary lang naman yan, hindi naman permanent. Okay. Ito naman pong appeal ninyo sa kanyang preventive suspension. Dininay na ho ng Ombudsman. What's your next step, Attorney? Alam mo, sa totoo lang, may sariling opinion siyempre ang Office of the Ombudsman about that. Pero ako, bilang abogado ni Mayor Alice, hindi ako naniniwala doon. Kaya, although I respect the decision of the Ombudsman, iaakit ko yan sa Court of Appeal para doon mabigyan ng review at mabigyan ng pagkakataon na pag-aralang mabuti kung tama ba yung naging decision ng Ombudsman. Using the same arguments, Attorney? Ano ho ba yung primary argument nyo dun sa appeal ninyo? Oo, siyempre. Oo. Iyon naman ang katotohanan. Yeah, pero ano ho ba yung primary argument ninyo dun sa appeal ninyo sa suspension order, Attorney? Basically, sabi nila bakit siya nag-issue ng mayor's permit? May naman compliant naman yung applicant. At saka yung sinasabi nilang kuryente. Iyon namang Baupulan Development, nasa leasing naman talaga ang negosyo niya. Noong unang panahon, nung
nung bago pa nag-umpisa yung Pogo, siya yung presidente ng Paupo eh. So kanino ipapangalan niya mga kuryente nung mag-umpisa yung construction? Dahil sa kanya. Right. Attorney David, salamat sa panahon. Salamat. Maraming salamat, Ivan. Okay, Nakausap thank po you. natin Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Alice Guo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.